kailangan mo pa sabihin sa asawa mo yun para yung asawa mo magalit sa kapatiran. Hindi naman ganyan ang tinuturo ko sa inyo. Slus? Opo, ayan. Maliwanag na po siguro yun. Pero unahin muna natin dito sa apalit. Sige, yung nakaupo naman na kapatid dyan. Sige po, kapatid. Kayo muna po. Sige po, go ahead. Salamat sa Diyos sa isang mabuting pagkakataon. Salamat, Brother Eli. May isang Brother Eli na patuloy na umaakay sa ating magkakapatid. Sa kabila ng maraming pagsubok. At isa na nga po rito, ang aking ibahay. Dineklara po ng manggagawa na sinuspindi po. Baka pwede pong iapila. Okay na naman po kami. At hindi, dudugtungan ko po yung unang mag-asawang Tagaliang Batangas. Ang problema po namin kasi, pilit kami pinaghihiwalay ng ibang kapatiran na hindi ko naman po alam kung anong problema. Dahil hindi raw po kami magkatugma, masyadong malayo ang aming agwat. Sabi ko, pinatunayan ko naman po yung pagmamahal ko sa kanya. 2 beses ko po siyang pinakasalan. Dito po sa iglesia. Itong nakaraan po, March 23, ang first wedding po ay November 1, 2011. Patunay lang po na okay na naman po Wala man kami masyadong problema. Ang nagiging problema ko po, may dumarating sa kanya sa chat, sa internet, hindi ko po maunawaan kung ano po ang gusto mangyari sa aming dalawa. Yun po ang itutulog ko. Kaya kapatid, hindi ko kursunada yung paraan ng pagsasalita mo, no? Pilit kayong pinaghihiwalay ng kapatiran. Ganun ba ang itinuturo ko sa kapatiran ito? Hindi po ang ibig ko pong sabihin, brother. Sabi mo kasing kapatiran, dinadamay mo lahat. Patawad po. Pilit kaming pinaghihiwalay ng kapatiran. Ay, nagkamali po. Ano yon? It is something that pains my heart. Isang bagay na nakasasakit ng aking kalooban yon. Patawad po. Kung hindi kita kinikilalang kapatid, kanina pa kita minura dyan. No? Wala kasi akong itinuturo sa kapatiran na paghiwalayin ng mag-asawa. Kung meron kayong problema sa Facebook at kung ano-ano pa, ba't idadamay mo ang kapatiran doon? Kung meron mang gumagawa ng hindi tama sa inyo sa Facebook, hindi naman pag-aari ng kapatiran yung Facebook. Maaring merong mga kapatid na naglalagay sa Facebook. Pero siguro tawag lang doon kapatid. Hindi talaga kapatid yun. Kaya wag mong gagamitin yung salitang kapatiran to blame ang pagsasama niyong mag-asawa. Ano ba? Malayo ang agwat niyong mag-asawa. Sino ba ang asawa? Asan ba yung asawa niya? Napakahina naman itong mga cameraman na ito. Pag sana nagsasalita yung... Ayan po, Brad Eli, at may mga manggagawa din silang katabi na nakakaalam daw po ng kanilang kaso. Ayan sila. Pakinggan ko nga ano yung hindi ko kursunada yung naririnig ko kasi. Tanga ang manggagawa. Ano ba ang sinasabi pinaghihiwalayan ng mga yan? Bali po, kapatid ni Eli, yung nakarating po sa aming report, bali po si Sislin daw po kasi may mga nakaka-chat po sa Facebook, sa internet, na mga kapatid daw na sinasabi, ito raw po si Brad June, meron pong mga babae. Ngayon po, tinatanong po ni Brad June kung sino po yung nagsasabi, hindi rin po sinasabi ni Sislin. Tapos nung mga nakaraan po, kapatid ni Eli, madalas ko po sila nakakausap sa opisina. Lagi po kasi sila nag-aaway, minsan po sa gitna po ng daan. Nung mga nakaraang gabi po o nakaraang linggo po, pumunta po kami sa bahay po nila kasi po nagkakasakitan na po sila, kapatid ni Eli. Ngayon po, alam po nila Brad Danny po, nila Brad Ato po, nila Sis Baby po yung madalas po kasi sila dati nakakausap po nila Sis Baby. Yun po yung nakarating po sa amin. Pero po, ito po nung nakaraan nga po, nagkaroon po sila ng
di pagkakaunawaan, parang yun nga po, medyo pinalayas po ni Brad Jun. Sis Luz, tanungin mo yung babae na nakikipag-chat kung sino yung kapatid na nagsasabing may babae yung asawa niya. Na lumalabas dun sa kapatid na lalaki, yun ang paraan kaya sila pinaghihiwalay. Opo. Sige, kapatid na babae, sino yung sinasabi mo na nagchat-chat sa'yo na kayo ay maghiwalay, pinaghihiwalay kayo? Sino yon? Marami na pong nagchat-chat sa akin na sa internet, tapos po, Sabihin mo ang partikular na pangalan. Sige. pag sa Facebook po, doon ko po malalaman yung name. Wala kang maibibigay kung anong pangalan niya, At kung sino saka yun? po, pag nandito po ako sa palit, parang may tumatabi sa akin, tapos gusto akong paghiwalayin kami. Taga Bulacan. Sino nga? Ano nga ang pangalan? Kasi mahirap yung gaya ng term nung... Tapos mayroon po pa po sa Quiapo, sabi nung ni Brad, Sino nga ang Brad? Puro ka Brad at sis. Sabi mo nga ang pangalan. ay si Brad Eric, taga lokal ng Quiapo po. Brad, ano pangalan? Eric, Eli? taga Quiapo. Eli ano? Eric po. Eric ano? Hindi ko po, ano po, guard po siya sa, guardia po sa Quiapo. Sino? Sabi niya po sa akin, nandito lang po ako pag wala na yung asawa mo, sabi niya. Nandiyan ba yon yung Brad Eric nag-guardia raw sa Quiapo? Sino yung taga Quiapo? Brad Melvin? Sino yung guardia niyo sa Quiapo? Sige, sino pa? Sige, imbisigahan po natin yon. Sino naman yung taga Bulacan? Teka, ano Apo. sinabi nung Eric? Nandito lang ako pag wala na yung asawa mo. Ano ibig sabihin? Nililigawan ka? What po siya eh? Nililigawan ka nga ba? Ibig sabihin, nililigawan ka. Ganun na nga po. O bakit mo sasabihin pinaghihiwalay kayo? Ang sabi naman pag wala na yung asawa mo. Hindi Ikaw lang pala may interpretasyon nun eh. Kung ako mag-i-interpret nun, nagkataon, may gusto siguro sa'yo, ibig sabihin niya, pag wala na yung asawa mo, nandito lang ako. Halimbawa man, inatake sa puso yan bukas, nandito na ako. At kung mo sasabihin, pinag-iiwalay kayo. At saka bakit mo sasabihin kapatiran? Hindi naman kapatiran yung kapatid, isang kapatid. Hindi pa nga natin sigurado kung kapatid yung mga yan eh. Nakakasama ng kalooban yung mga terminong ganyan. Kasi naririnig sa buong mundo yan eh. Ang magiging impresyon dyan, na ang kapatiran, ang kasangkapan ng demonyo para paghiwalayin mag-asawa. Alam niyo, mabuhay kayo ng sarili niyo. Huwag niyong pansinin yung mga sinasabi. Bakit ka kasi nakikipag-Facebook at nakikipag-ano ka? Pagka nakipag-Facebook ka, nandun lahat ng chismis eh. Dapat handa mo yung sarili mo. Makikipag-Facebook ka, pagkatapos lalagyan mo ng... Pag nag-aaway kayo, nang dadahilan ninyo. Nag-aaway kayo, nagsasakitan kayo. Huwag niyong dahilanin ng kapatiran sa away niyo. Masama yung para kayong si na ipapasa yung sa iba, ipapasa yung kasalanan na ginagawa niya, papasa sa iba para ibang masisi. Masamang diwa, yung diwa ng demonyo yun eh. Hindi diwa ni Kristo yun, hindi diwa ng Diyos yun. Kung talagang meron kayo hindi pinagkakasundo dahil magkaiba kayo ng sinasabi at ginagawa, kayo talaga ang magkaaway. Huwag niyo idama yung kapatiran. Masamang yan, masamang impresyon yan. Naiintindihan mo ba yung sinasabi ko, Sis Luz? Kayo nag-aaway eh. Ba't yung kapatiran ng dadahilan ninyo sa pag-aaway nyo? Kayo naman na magkasama. Kahit ano pa sabihin ng iba, kung kayo nagkakasundo, mag-aaway ba kayo? Opo, yun nga po, Brad Eli. Bakit silang dalawa ang nag-aaway at grabe pa nga daw ang kanilang pag-aaway? Tapos sasabihin ngayon, ang kapatiran, gusto kayong paghiwalayin. Masama po ang dating noon dahil walang kahit minsan man na sinabi si Brad Eli na kayo ay paghiwalayin ang kapatiran. At ang katunayan, itinitiwalag nga niya yung mga mag-asawang ayaw magsama. Gusto ni Brad Eli magkasama ang mag-asawa, hindi maghihiwalay. Kayo naman kabaligtaran ang sinasabi ninyo na pinaghihiwalay kayo ng kapatiran.
Yun pala, baka kayong dalawa lang ang gustong maghiwalay kasi nag-aaway kayo. Dahil kung ayaw ninyong maghiwalay, hindi kayo mag-aaway. Unang-una, alam naman ninyo na dapat ay magmahalan kayo kasi mag-asawa kayo. Bakit kayo mag-aaway pati pa sa kalsada? Oh, di ba? So kayong dalawa ang may problema. Huwag niyo pong idamay ang kapatiran. Patawad po, Brother Eli. Ang ibig ko pong sabihin, may ilang kapatiran po, hindi po... Mali po, hindi ho ilang kapatiran. Ilang kapatid po, opo. May ilang kaanib. May kaani, opo. Yun po ang ibig kong sabihin. Katulad po ng isang taga-Bacoor, hindi ko na po matandaan yung pangalan. Kapatid, kung lahat ng kapatid ang babanggitin mo pa, no, pampahaba lang, pang-ubos ng oras, it is not worth it. It is not worth it. Ang may problema kayo, kung nagmamahalan kayo, sumusunod kayo sa aral, kahit ano sabihin ng buong mundo, maaapektuhan ba kayo? Kaaway kayo, sisisi nyo sa iba. Kayo magkasundo. Huwag nyo idama yung iba, kahit ano pa sabihin ng iba. Ibig ba sabihin, lahat ng pintas ng tao tatanggapin ko at ako'y manlulupay-pay na rito dahil ako pinakamasamang tao sa mundo. Ang sabi ni Kristo, 5:11 ng Mateo, Mapapalad kayo pagka kayo'y inaalimura at kayo'y pinag-uusig at kayo'y pinagwiwikaan ng sari-saring masama na pawang kasinungalingan dahil sa akin. kasi nungalingan lang pinagsasabi sa'yo, mapaalad ka. Kaya nga ako, kung ano-ano pinagsasabi laban sa akin, okay lang. Katuparan lang ng salita ni Kristo yan, maaapektuhan ba ako niya kahit ano pa sabihin ninyo? Kahit ano pa sabihin ng iglesia ng demonyo, kahit ano pa sabihin ng Channel 2, kahit ano pa sabihin ng Channel 7, kahit ano wala akong pakialam sa pinagsasabi nyo. Problema nyo yan. Sa akin, wala akong problema. Alam ko ang ginagawa ko, kilala ko ako ang Diyos ko at kilala ako ng aking Diyos. Wala nang problema. Kayo, kahit ano sabihin, yung asawa mo nang bababae, kahit ano yun, ba't kayo, yun ang panggagalingan ng away nyo? Kung may tiwala ka sa asawa mo, hindi ka maniniwala. O baka naman talagang, ganun lang naman yun kapatid na Luz no? Opo, Brad Eli. Yun nga po, kahit ba ano pang sabihin ng iba sa inyo, kung talagang kayong dalawa ay nagmamahalan, hindi kayo maghihiwalay, hindi kayo maaapektuhan. Lumalabas nga po, ba't ka naman nakikipag-Facebook pa? May asawa ka na nga. O, di ba? Di, may problema ka rin. Kaya siguro kayo nag-aaway. Tapos Saka alam mo, yung sinabi nung sinasabi mong kwat, na andito lang ako pag wala na yung asawa mo, kung ikaw babaeng mayroong mabuting kalooban at Kristiyano ka, hindi mo nasasabihin sa asawa mo yun. Pararaanin mo na lang yun. Kung wala ka namang, kahit ano pa, ligawan ka nung wala kang gusto, niligawan ka. Alam mo, ang babae, pag niligawan ng wala siyang gusto, wala lang yun. Nagiging matimbang lang yon kung may kalandian ka. Pero kung talagang wala kang gusto, biya mo lang siya. Kahit ba, yung kapatid ko nga, si Sisbet, may anak na malaki na si Daniel, nililigawan pa Ang dai-dai nang liligaw kung hindi naman totoo, bayaan mo lang sila. Hindi mo naman masisisi yung mga taong nanliligaw. Kinakasangkapan ng demonyo yun. O de, ikaw ang magpakatatag. Ganun lang yun. Kailangan mo pa sabihin sa asawa mo yun para yung asawa mo magalit sa kapatiran. Hindi naman ganyan ang tinuturo ko sa inyo. Slus? Opo, ayan. Yung babae pa nagsiselos. Dahil po hindi normal yung kanilang ano nga ba liletran to? MCGI, walang iba! Noon at kailanman